So, andito tayo para i-talk about yung 5 positive and negative impacts of diversity and inclusion sa isang workplace. First positive impact is benefit from a broader range of perspective. Syempre, if yung employees and staff mo ay merong diversity and inclusion sa isang workplace, syempre, mas maraming strategies, opinions, perspective yung magsasama-sama, mas magiging maayos yung takbo ng workplace mo. Second one is understand your customer better. Syempre, if merong diversity and inclusion yung isang workplace, lalo na sa mga employees, is hindi magkakaroon ng conflict sa pagtrato sa mga customers. Mas maiintindihan ng mga employees yung customers mo ng mas maigi. Number 3 is faster, better problem solving. Syempre, if may diversity and inclusion sa isang workplace, mas madaling masolusyonan yung mga problema na darating sa isang workplace. Syempre, pag in-include mo yung mga tao at nagkaroon ng diversity, yung impact nun is mas madaling masolusyonan yung mga problema. Mas mabilis. Ayun. Pang number 4 is improve overall business performance. Syempre, if maayos yung trato ng mga employees mo sa isa't isa, magiging maayos yung business nyo. Hindi magkakaroon ng problema, walang conflict, and mas mapapabuti yung performance ng business mo, mas madadami yung customers mo, and mas gaganda yung takbo ng business mo. Workplace. Then number 5, the last one is enhance your overall reputation. So, if yung workplace mo is diversity and inclusion, ang impact nun sa isang workplace ay magiging maayos yung reputation mo sa iba. Makikita ng mga customers, babalik-balikan ng mga customers, mas maayos yung, hindi pangit yung masasabi nila sa workplace mo kasi nga, okay yung pagpapatakbo. Merong diversity and inclusion sa mga employees mo. Ayun lang. So, let's talk about naman yung 5 negative impacts of diversity and inclusion. The first one is the potential for conflict. If yung negative impact ng diversity and inclusion is maaari siyang pagsimulan ng mga problema. Dahil nga, syempre, if lahat kayo included, lahat may inclusion, syempre, iba-ibang papasok ng opinion yun, lalo na hindi kayo magkakaintindihan. If kanina sa may positive impact, pare-parehas kayo ng mga opinion, strategies, maraming makapagbibigay, pero meron din negative, syempre, na mabibigay yun. Yun yung hindi pagkakaintindihan, lalo na if yung mga employees may mga gusto silang igawin, yung iba naman hindi. Ganun. Tapos number 2 naman is in-group favoritism. Syempre, yung negative impact ng diversity and inclusion is magkakaroon ng mga favoritism sa isang workplace at pagmumulan yun ng pag-aaway ng mga employees. Pag nag-aaway mga employees, hindi na nila matitreat yung customers nila lang maayos. Then the third one is communication barriers. Communication barriers, nagiging negative impact siya kasi, diba, pagka yung iba, may mga employees natin, syempre may iba-iba yan, iba-ibang attitudes, yung iba-ibang cultures, iba-ibang language, hindi sila nagkakaintindihan ng maayos. Mas hindi nila maintindihan yung customers nila pagka ganun, hindi nila matitreat yung customers nila ng mas maayos. Then, resistance to change. Negative impact naman ng diversity and inclusion is resistance to change. Ibig sabihin, nag-stick na lang sila sa strategy na ginagawa nila. Hindi na sila humahanap ng bago. Hindi na sila gumagawa ng mga new strategies. Doon na lang sila lagi. Natatakot na silang magkaroon ng new process. Then, the fifth one or the last one na negative impact is the stereotyping and prejudice. Syempre, if yung may parang lang din to yung parang may favoritism, may nagja-judge sila, ginajudge nila
yung ibang mga employees nila. And pagka ganun, syempre negative impact, hindi okay. Syempre magkakaroon ng mga problema, lalo na kung sino yung na-judge, kung sino yung hindi na i-include sa isang workplace. Ayun lang po, thank you.